Yo, magandang buhay sa inyo lahat. Bali dito pala natapos yung video nating nakaraan. Ayan guys, natapos natin lagyan ng PVC yung kisame ng loaf bed at na-setup na rin natin yung computer station. Bali ang kulang na lang ay yung hagdanan saka yung railing sa taas, yung para nga hindi mahulog ang matutulog. Ito guys, bali gagawin na natin. Bali, yung unang step kong ginawa ay nagawa muna ako ng pare-parehas na partner na pa letter L. Ito yung step natin. Bali, yung sukat na step ko ay binasi ko na lang sa height ng loaf bed ko. Dinivide ko na lang sa 4. Yan guys. Bali, wini-welding ko na. Meron siyang 4 na step. Medyo mataas nga lang yung height niya para tipid sa space. Bali yung ginawa ko guys ay pinagtapat-tapat ko yung dalawang partner ng hagdan para magpantay. Tapos kinlamp ko. After ko mabuo yung kabilang side, ilalagay ko naman na yung magiging step niya. Yan dito. Tatawagin tong step dad. De, joke lang. Yan guys, ginamitan ko lang ito na eskwala para magpantay. Pipilitin ko guys maging pantay dahil hindi pantay yung sahig yung pinapatungan natin. Pag nagagawa tayo, dapat maganda yung workplace natin pantay para pantay din yung kinalabasan. Sana maging maayos guys. Hindi ko pa naman specialty to. Tinatry ko lang talaga mag DIY para makatipid at wala tayong pangbayad sa labor. Bali nabuo ko na at ginamitan ko ng level bar. Ayan, bali yung pinagpatungan ko, dapat pantay. Ayan, naka-level siya. Ayan, so far okay pa naman. Okay pa naman ang gawa ko. Hindi naman ako piyasa sa paggawa ng pag-welding. At ito yung pinakaayaw ko eh. Yung nakakasunog ng balat. Masakit sa mata, masakit sa ilong, mabaho. Nakakatakot pa yung grinder pag naputulan o tumalsik yung disc niya, yung bala. Marami nang nadisgrasya sa grinder eh. Kaya nakakatakot. Kung mapapansin mo pala guys, eh, iba-iba yung sukat ng bakal kung nakikabit. Yung mga pinaghahanap ko lang yun dito, pinagpuputol ko, mga retaso lang yun dito, mga hindi na gamit. Ayun guys, nakatipid naman eh. Ayun naman yung pinagdidikit natin dito, pinag-welding. Ayun guys, sunog na naman ako. Nakasando lang ako kanina at nag-welding eh. Sunog na yung aking balat. Sunog guys, sunog. Wait lang ha, matatapos na kita. At pipinturan ko muna tong nagawa kong hagdan. Dito ko na pininturahan guys sa tapat lang. Terrace. Dito kasi yung araw mamaya. Ilagyan ko na rin ng sapin para hindi madumihan ng tiles. Ito pala yung mga alagang goldfish guys. Nanganak. Yung guys, ito yung primer natin. Yan. Naluwan siya ng catalyst. Yan. Tapos na natin ma-primeran. Ito naman yung pa-final coat natin. Water based na quick dry enamel. May tira pa ako na ito eh. Hindi na tayo kailangan bumili. Yung guys, may konti pa. Bali odorless siya. Pwede natin maipasok agad. Pero patuyuin muna natin pagka coat natin. Tuturan natin. Guys, maghanap naman tayo ngayon ng kahoy. Ito guys, may nakita kong kahoy eh. Pero hindi ko to kukunin. Ito na lang. Isa. Sakto yung sukat na ito eh. Kulang na tayo sa kahoy. Kailangan natin patungan. Yan na lang kukunin ko. Yun guys, napintura na natin pati yung step niya na kahoy. Ayan. Habang pinapatuyo natin guys, eh, magtatanim muna ako. Siguro mga 2 oras pa ito bago matuyo. Tatanim muna ako. Ayan no. Hindi ko alam kung anong halaman to. Ibigay lang sa akin ng bayaw ko. Maganda yata to sa pang indoor. Yung guys, after matuyo, ilalagay na natin. The moment of truth. Tingnan natin kung bantay. Ay siya. Ayun, may space sa ibabaw.
Lalagyan na natin yan ng screw. Testingin na natin kung matibay ba. Okay naman kahit madagan-daganan. Yan guys, ilagay na natin ng kahoy. Hindi ko na masyado pinaglilihato, diretso pintura na. Hindi ko na rin na pinagmamasilyahan, gaya nitong butas. Ayan guys, pero kung mag-hire kayo, sigurado yan, sulit ang bayad nyo. Mahal lang, kasi lilihain nila yan, tatapalan lahat yan. Butas, kailangan makinis talaga yan, pulido. Pero sa akin okay na to, wala lang tayong pambayad guys. 1 point na guys, tapos na natin magdan. Second na, talagyan naman natin ng railings. Ganito lang gagawin ko, puro i-repeat ko na lang kada isang poste niya. Bali magkakaroon siya ng mga 4 na poste, yung railings. Yan, tapos gagamitin ko na lang yung, o re-recycle ko lang yung dati niyang railings. Puputulin ko, tapos i-weld na lang. Nalagyan natin ng style. Ito guys, i-reuse lang natin itong mga bakal dito. So guys, late ko lang na-realize, kailangan pala lagyan ng takip to. Yan, kaya i-weldingan ko na lang, pinutulan ko ng kasukat nito sa ibabaw. Yan guys. Yan. Pero may nabibili naman din diyang cover. May mga goma, o kaya may mga style na kulay gold. Pero okay na yan. Bali, pipinturahan na natin. Tatanggalin ko muna yung mga makinis na part. Lilihain ko muna bago pintura. Para kumapit yung pintura niya. Epoxy primer natin. Meron pa tayo. Tapos final coat na quick dry enamel. Odorless. Para pag natuyo, pwede agad natin maikabit sa taas. I-re-repeat ko lang guys. Hindi ko na i-welding. Kasi mabaho eh. Ayoko mag-welding sa loob ng kwarto. 3 rivet kada isang poste. And bali 4 na poste siya. Yung sa railings niya. Ito na, napatong na natin. Bali, re-rivet na lang to. Yan guys, nakabang na yung butas. Tapos re-rivet ko na lang. 3 rivet para medyo matibay. Ayoko na kasi guys mag-welding dito. Mamaya masunog pa yung mga part na plastic. Yan guys, tapos ito in-screw ko na rin para magpantay na dumikit. Dagdag tibay niya na rin sa railings. Hindi siya bibengkong o pag matulak. Talagang matibay. Hindi ka mahuhulog dito. Kasi may gabay na rin siya galing sa hagdan. Yung tumutulak. Ito. Tapos pag nilatag na natin itong kahoy, matatakpan na yung pinagripitan natin. Hindi na siya makikita. Yan guys. Natapos din ang aking DIY sa aking loft bed na nasa babay computer station. Maraming salamat sa panonood.
cleaning up your mess. Found myself in my